Our company is International Marketing Group. We are a financial brokerage registered under Insurance Commission. And here na AMG, we have a global campaign for financial education. So it means na nagtuturo kami dito about financial literacy. So once I say financial literacy, we are talking about savings, business, and investments, no? Sort of that. And right now, we are more than 1.7 million Filipino families ang na-educate namin dito sa IMG. So you are now part of our financial education movement. And hopefully, makaregister kayo dito because if you are part of our 30 million by 30 campaign, maa-update namin kayo ng mga schedule sa ating mga free seminars and around and mga financial concepts, meron kaming update sa inyo. So, bakit ba kami nagtuturo ng financial literacy? It's because, first of all, the rule of money is changing. So, nagbabago na po yung galaw ng pera natin ngayon. So, kung nakikita nyo po, no, kung way back 1984, kung nakabangko lang po yung pera nyo in a savings account, ang deposit interest rate dati is malaki. So, na-appreciate nyo yung tubo ng pera nyo dati, it's because it is earning. No? Pero kung tatanungin nyo ngayon, no, is it the best to put our money in the bank right now during this time? 2020, lumiliit ng lumiliit, di ba? 2020, that is just 0.25. So, hindi man lang umabot ng 1% yung interest rate ngayon sa bangko. Malaki pa siguro kung maglagay kayo sa GCash. Kasi ako, dun nakalagay yung emergency fund ko rin. So, lugi talaga tayo pag nakabangko lang yung pera natin. No? Hindi natin nabibit yung inflation. And at the same time, yung pera din natin, lumiliit pa because of taxes. So, that's the first reason kasi kailangan natin ito matutunan because mga Pilipino, bangko lang yung alam. Second, we teach financial literacy because of the main reason that we lack of it. No? We are lacking of financial literacy or financial education. And according to the study conducted by Citibank, no, 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. Ibig sabihin po, bagsak po tayo when it comes to financial literacy. That's the reason why marami sa mga Pilipino, no, they never learned. Na-scam na sila last year, tapos pag may nag-offer na naman, scam na naman sila this year. Hanggat may nakikita silang post sa Facebook na may bumabalik na pera at may mga checking pinapakita sa Facebook, ang bilis lang ma-tempt ng mga Pilipino. Diba? Nai-scam ka agad, pinapakitaan lang ng cheque, pinapakitaan lang ng malaking percentage, nai-scam tayo ka agad. It's because we lack financial education. So the mandate of our president is to give financial education to families. So that's the reason why that our mission is also aligned with the mandate of our president, Duterte. And number 3, we teach financial literacy. It's because people live longer today. So the life expectancy of a Filipino sa mga kalalakihan is 69. Sa mga kababaihan naman is 75. No? So kung nakikita niyo sa mga edad na to, retirement and healthcare crisis yung nai-experience ng mga matatanda ngayon sa mga ganitong edad. Di ba? Most of us, pinagpapasapasahan na ng mga anak natin, di ba? Anong sinasabi? Ma, doon ka muna kay ate. Pa, doon ka muna kay kuya. So that's the reason why wala tayong financial independence. So, ang mga retirees natin ngayon is either nasa mga anak, nakadepende, or worse, nasa home for the aged. So, this lockdown, the pandemic that we have right now, this is the mirror of your retirement. Ibig sabihin, kung titignan nyo yung sarili nyo, in your future retirement, gusto nyo ba yung situation nyo ngayon naka-lockdown, nasa bahay lang kayo, naghihintay ng ayuda, walang source of income, walang pumapasok na pera, at napakaraming gastos. Gusto nyo ba yun? So that's why we should prepare for our retirement and we should learn about financial literacy because there's no other way. No? Your retirement could be your longest holiday or your longest nightmare. At hindi pwedeng nakadepende ka lang sa SSS. Diba? Pension mo sa GSIS. PhilHealth. We all know that our government funds, limited resources lang yan. No? So we should plan ahead and secure our future. Lalo na ngayon bata ka pa. Alright? And number 4, we teach financial literacy. It's because of the high cost of living. So many people have difficulty in saving money for their future needs kasi inflation ay tumataas. Ibig sabihin ng inflation,
tumataas yung presyo ng mga bilihin, commodities, services, at the same time, bumababa yung value ng pera natin. So kung nakikita niyo yung 1,000 pesos niyo dati, ang dami niyo pang nag-grocery, ang dami niyo nabibili. No? Yung baon natin dati, 5 peso, 2 pesos. Ang dami na natin nabibili, ice candy, at saka meron tayong banana Q. Pero ngayon, siguro, yung 2 pesos mo isang candy na lang yan. So that's why, kailangan nating mag-ipon, no? At malaman itong klaseng investment na to. And second reason kaya hindi tayo nakakapag-ipon, it's because sa utang. Marami tayong utang. Mga Pilipino mahilig sa utang. Wala naman kasi masama sa pangungutang. Depende lang yan kung saan mo ginamit yung utang mo. Isa ka ba doon sa mga Pilipino mangungutang lang? It's because para may mapahanda, no? May handa, no? Bonggang handaan. Tapos, mangungutang lang, mabili ng cellphone. Mangungutang lang, panggala, pang travel. Di ba? Mangungutang ka para may pang lifestyle ka. May maipakita ka sa ibang tao. So, yun yung maling utang. Pero kung mangungutang ka for business, investment, and education, that's a good debt. May bumabalik na pera sa'yo. So, high cost of living and debt is very detrimental. No? Yan yung naghihinder sa atin para makapag-ipon tayo at makapag-invest. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, the famous author of Rich Dad, Poor Dad, no? Money without financial intelligence is money sundan. I was so amazed when I learned about the 4 quadrants ni Sir Robert Kiyosaki. Doon yung makikita yung kaibahan ng pagiging empleyado, sa self-employed, sa business owner, at saka sa investor. So, magandang basahin nyo yung libro niya. Now, we're now down to our main topic, the basics of stock market and mutual funds investing. So, intro pa lang yung kanina, background pa lang yung company natin. But before we start our main topic, I would like to play this video to inspire us. No? This is just a short video. 8,000 piso kada buwan ang sweldo ng dating kasambahay na si Gina Macahilos nang magsimula siyang mamuhunan sa stock market noong 2010. Sa halagang 5,000 pisong natanggap niya na Christmas bonus, nakipagsapalaran siya sa stock market. Ang pamumuhunan sa stocks ng isang kumpanya ay ang pagbibigay ng pera para magamit sa mga proyektong magpapalago sa kumpanya at sa kita nito. Ang naglagay ng pera sa kumpanya ay nagiging stockholder o nagkakaroon ng bahagi sa pag-aari ito na kumikita o nalulugi depende sa performance ng kumpanya. Kada buwan, naglalaan si Gina ng 2,000 piso mula sa kanyang sweldo para bumili ng stocks. Ginagabayan naman siya ng kanyang amo kung aling stocks ang dapat bilhin. Makalipas ang 7 taon, umabot ang pera ni Gina sa stock market ng higit 1 milyon. Siyempre at first mom kasi mate po ako. Siyempre yung stock market parang pangkili ko mayaman. Kahit mahirap yung buhay, tapos sweldo ko basta may discipline. Pero paalala ng isang stock market expert, mataas ang risk sa pagbili ng individual stocks na mabilis tumaas o bumaba ang halaga. Kaya dapat ay nasa 10 to 20% lang ng kita ang ini-invest sa stock market. Pwede rin mag-invest sa mutual fund o sa index fund na sigurado ang kita. The average, like I said, 10 to 12% a year yan. Diba? It's less than 1%. Kung 1% na, 72 years to double your value. Dito nag-invest ng driver na si Hildo Bactan na nagsimula rin sa 5,000 pesos noong 2011. Naghuhulog ng 2,000 tuwing makaiipon at ngayon ay may 300,000 sa mutual funds. Madali naman umanong kunin ng pera mula sa stock market kung magkaroon ng emergency. Sa umpisa po, mahirap po talaga. Kailangan po mag-change ka ng life sa mga gastusin. May directory ang Philippine Stock Exchange ng online brokers kung saan pwedeng magbukas ng account. Paalala naman ni Lee, mag-ingat sa mga scam at iwasan ang jackpot mentality dahil ang kita sa investment o pamumuhunan ay hindi mabilisan. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Isang kasambahay lang po, isa siyang maid ni Brother Bo Sanchez. So I have met Ma'am Gina in one of the events of Brother Bo because Brother Bo Sanchez is also a member of IMG. So napakaswerte niya kasi ang galing din ng mga mentors niya. So it's just a testament na lahat naman tayo pwede tayong mag-invest sa stock market. Actually dito sa Pilipinas, less than 1% lang ng mga Pilipino are actually investing in stock market. Diba? So, and we are the oldest stock exchange sa Asia. Did you imagine that one? Tapos, konti lang yung may alam about this legal investment. So, ngayong gabi, this is an opportunity for you if you are looking for another source of income or income stream or investment vehicle kung saan pwede mong ilagay yung pera mo.
Okay, so let's start. If you want to build a long-term investment, first, you should understand how money works. So, dapat alam mo kung paano gumagalaw yung pera. First, there are two types of income. Meron tayong tinatawag na active income. Ito yung income from your direct labor. So, kung nagtatrabaho ka ngayon, OFW ka ba, or seaman katulad ko, or basta you are employed right now at may sinasahod ka, it means that is active income. Ibig sabihin, pag may trabaho ka, makukuha mo yung perang ito sa salary mo. At kung doktor ka, sa pasyente mo, kung lawyer ka or abogado, sa kliyente mo naman, at kung OFW ka, seafarer ka, tulad ko, every time may kontrata ka. At kung ahente ka, every time may commission ka. Ibig sabihin, you are exchanging your effort, your time for money. So kaya siya tinatawag na active income. The second type of income is passive income. Ito yung hindi masyadong common sa atin mga Pilipino, but this kind of income keeps on coming even if you are not working. Ibig sabihin, kahit nakahiga ka lang dyan sa bahay mo, no, basa-basa ka lang libro, nood-nood ka lang ng TV, you stop working, your income continues. So this is very ideal right now, lalo na pag lalo na ngayon naka-lockdown lang tayo, tama? So kung naghahanap ka ng pagkakakitaan, habang nag-lockdown ka, maganda kung meron kang passive income. So saan natin makikita tong passive income? From the interest income of your investment like mutual funds, like stocks, bonds, and long-term healthcare or insurances. At meron din tayong tinatawag na business, no? Royalty income pag meron kang business or franchises. Di ba? Or if you are an artist, no? Nagsusulat ka ng libro, you are a singer. So isang beses ka lang mag-record, magsulat, pero grabe yung royalty fee sa'yo. And then meron tayong tinatawag na rental income. So this is also kind of passive income na naghihintay ka lang na may pumapasok na pera sa pinaupahan mong bahay, no? Condominium, apartment, or boarding house. So every kinsinas or katapusan, meron na kang natatanggap. Di ba? Napakaganda pag meron tayong passive income. But most of our lives, we are being customized, no? We are accustomed for active income. Bata pa lang tayo, minamindset na tayo na mag-aral na mabuti para malaki yung grado mo at makahanap ka ng magandang trabaho. No? Hindi yung mag-aral ka mabuti para maka-build up ka ng magandang business at makapag-invest ka. Makahanap ka ng magandang trabaho at ngayon nakahanap ka na nga ng magandang trabaho na nagtagal ka dyan 20 years, 30 years, hindi ka makapag-stop. No? Tapos baon ka pa sa utang, wala kang ipon. So something is wrong. You are very busy working hard for the money that you forget to let your money work for you. So dapat meron tayong active income from man at work, no? So man at money at work yung second phase until money at work yung third phase. So yun lang yung tatlong phases ng buhay ng tao. Man at work, man and money at work, then money at work. Yun na yung passive income. So dapat hayaan mo yung pera yung magtrabaho para sa'yo. But paano ba natin patrabahuin yung pera? No? Dapat may tanong talaga yan. So, Albert Einstein discovered rule of 72, power of compounding interest. Sinasabi dito na i-divide mo yung number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, let's just say that I have 10,000 right now sa bangko. No? If I have 10,000 right now sa bank at nilagay ko siya sa BDO, no? BDO or BPI. BDO na lang kasi pinakamalaking bangko sa Pilipinas. If BDO is giving me around 1%, so 72, i-divide ko siya sa 1% because that's the interest rate. So it would take me 72 years to double my money. Ibig sabihin yung 10,000 ko magiging 20,000 after 72 years. So if i-add ko yung edad ko ngayon, I am 24, imagine baka patay na ako, no? Bago dudoble yung pera ko. So how much more if you do it with the real interest rate of the bank, 0.25. 72 divide 0.25 is 288 years. Ilang generation pa bago dudoble yung pera mo? Diba? Na-imagine mo? That's why if you're putting your money in the bank, that is safe but it's not growing at lumiliit pa yan. No? Actually, lumiliit pa yan because the inflation rate is around 2 to 3% yearly. Pero yung interest mo just 0.25. Doon pa lang, lugi ka na. Withholding tax pa. No? Nakita ko sa Facebook may isang OFW nag-open siya ng account sa BDO.
Imbis daw na tumubo yung pera niya, bakit may kaltas daw na 300 every month? So, hindi niya nang alam na may dormant fee tayong tinatawag. Pag wala kang activities account mo. So, ibig sabihin yung 5,000 niya, naging zero balance pa yun. So, that's why ako talaga, yung pera ko sa bangko, that is solely for emergency purposes and business transactions. Okay? So, if may nakita kayong bangko tapos offeran ka ng 4%, ano yung gagawin mo? Siyempre, pag hindi mo alam, papayag ka, di ba? So, kung papayag ka sa 4% lang, tatawagan natin siyang time deposit at maglalagay kang 100,000, 72 divide 4, every 18 years, dodoble yung pera mo. So, at the age of 65, magiging 400,000 yung 100K mo. Now, that 400,000 at the age of 65, do you think it's enough? Di ba? Kaya na bang mabuhay ng isang retiree sa 400,000? Ang kalaban mo dyan is inflation. So at the age of 65, hindi na same ang presyo ng mga bilihin, mga services. Di ba? Yung 400,000 mo, liliit na yung value niyan. Sabi ko nga sa inyo, yung pera nyo dati, compare nyo ngayon, ang dami yung nabibili dati sa 1,000 pesos ninyo. So ganun din yung mangyayari sa 400,000 mo. But, what happened is, nung paglagay mo ng pera sa bangko, hindi lang yan nakatago sa vault ng bank. The bank is actually using it and putting it into a higher interest rate. 8%. No? Your money actually doubles every 9 years nung ginamit na siya ng bangko. At the age of 65, your 100,000 becomes 1.6 million. Binalik sa iyo 400,000. Diba? Tuwang-tuwa ka na. Diba? Pero 1.2 million yung naiwan sa bangko. That will be used for operational expenses, expansion, di ba? And most of it, nire-reinvest pa yan sa mas malaking interest rate. Ibig sabihin, our money actually doubles every 6 years at 12%. May alam yung bangko na 12% and above. So yung 100,000 mo, naging 6.4 million. Binalik sa iyo yung 400,000. Again, tuwang-tuwa ka kasi may t-shirt, may kalendaryo, nakalagay yung pangalan ng bangko. But 6 million is the worth of those things. Diba? Yun yung presyo ng binigay nila kasi yun yung profit nila. 6 million yung naiwan sa bangko. That's the reason why bank is one of the biggest business in financial industry. So, the rich gets richer and the poor gets poorer. So, IMG is here to teach you how can we access that 12%, Dave? Paano ba natin malalagay yung pera dyan sa 12%? Kasi ang alam lang ng ordinaryong Pilipino, savings account or pag-iipon sa alkansya. Diba? Yung alkansya yung worst kasi wala talaga interest rate. No? Or co-op. So 12% is actually doable. Pwede kang maka-earn ng 12% kung alam mo lang saan yan. So yan yung ituturo ko ngayon. Okay? So how do you want to make 6 million? Pwede kang magtrabaho para magka 6 million ka. Or, hayaan mo yung perang magtrabaho sa'yo. Ano yung gusto ninyo? No? So, how many years you work to make 6 million? So, kung nakaka-income ka ngayon ng around 15,000 more or less every month, so that's 200,000 yearly. So, you need to work for 30 years. 30 years, no? 6 million yung ipon mo dyan. Pero hindi ka kakain. Wala pang expenses yan. Pero kung hahayaan mo yung pera yung mag-work for you, all you need to do is to have 100,000. Put it in 12% interest rate. That is 6.4 million after 36 years. Ang question, may 100,000 ka ba ngayon? Diba? Kasi kung wala kang 100,000, it's okay. No? It's fine because you can start with 1,000. So, 33 pesos a day. Start ka mag-ipon. Discipline. Ipon ka lang ng 33 pesos. That's 1,000 every month. Put it in 12%, that is also 6.4 million in 36 years. So how did it happen? So dito yan i-discuss. In building long-term investment, kung ikaw to at ilalagay mo lang yung pera sa bangko, ang tawag sa'yo, depositor. No? Your money is called savings account. Now, your money at the bank, they will put it or reinvest it in the government securities like treasury bills, treasury notes, and then commercial papers, so pinapautang nila sa malalaking corporations through bonds. And then, ini-invest nila sa shares, no? Shares or stocks sa Philippine Stock Exchange. And pinapautang nila through retail loans, credit card, house loan, car loan, business loan.
At sila din nag-finance sa mga real estate developers. So, ibig sabihin, yung income nila dyan is more than 12%. Kasi dito pa lang sa example natin, sino dito ang may credit card? Pag mag-pass due ka sa credit card mo, that is more than 3% per month. Or, more than 12% per year. So, pasok siya sa 12%. Tama? Now, pera mo yun eh. Ikaw naglagay ng pera sa bangko. Magkano binabalik sa bangko sa'yo? 0.25. Diba? So, dito pa lang, alam mo nang, lugi ka. Pero kung itong mutual fund yung pinili mo, ang tawag sa'yo, shareholder, then your money is called investment. In mutual fund, your money will go directly to these three: government securities, commercial papers, and stocks. Ibig sabihin, kung ang mutual fund makaka-earn ng around 12% and above, pero yun din yung binabalik sa'yo as shareholder. No? So, kung nakikita nyo dito sa example natin, if naglalagay ka ng 1,000 pesos at nilalagay mo lang siya sa bangko ng 4%, 35 years or 30 years from now, do not expect that you will retire as a millionaire. No? Magre-retiro kang walang milyon. Pero if lalagay mo yan siya sa 12% or more, 30 years from now, you have 3 million with you during retirement. I-add mo yan sa edad mo. So, you need to start with a goal. Pag gusto mong mag-invest, dapat may goal ka. Example, 10 years from now, I have a goal that I will become a millionaire if I am 20 years old. Before age 30, I want to become a millionaire. So, 10 years ago, when I was 20 years old, nag-start ako nung nagbabarko ako ng 5,000 pesos. I put it in 12%. That's why, projected ko dyan, I'm expecting 1.1 million. But of course, no, the past performance doesn't guarantee the future result, especially sa stock market. So, ang kagandahan lang dito is, pag may goal ka, long-term ka rin mag-iipon. No? Madidisiplina ka. Kailangan pala talaga natin mag-set aside every month. Pag magkakasahod tayo, no, kahit pa 1,000 lang yan, malaking amount pala yan, lalo na pag naka-invest. Diba? So, yan yung advantage mo pag na-educate ka about interest rate. So, careful lang tayo sa interest rate kasi minsan may mag-o-offer sa'yo ng 40% monthly, no? Monthly yung payout, 30%, meron pang times 6 your money. So, magtataka ka ha, pag more than 12% yung offer sa'yo, tapos hindi pa siya yearly, every month pa siya. So, mas scam ka niyan. No? Kasi yung kapa nga, 40% na yung monthly doon. Meron pa kami dito sa Davao na Regen, no? 600% yun kasi times 6 yun. So, kabahan ka na kasi bangko nga ng daming pera. Ano nga, 4% lang yung binibigay, yun pa ka, no? Yun pa kayang mga kumpanyang yun. So, they're not regulated by the government. No? Kaya nga sinasabi natin, always remember, the higher the yield, the higher the risk. Mas malaki yung balik sa'yo, napaka-risky talaga niyan. No? So, kaya nga pag may nag-post sa'yo for risk takers only, alam mo na talaga yan, no? Na-scam na yan. Of course, dapat alam mo rin yung risk tolerance mo. Anong klaseng investor ka? Okay ba sa'yo yung maliit lang na returns pero totoo? No? So, the best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. So, this is the most legal way to invest our money. It's not an easy, rich, quick scheme na easy money na gusto mo kaagad every month, tutubo kaagad yung tinanim mo. No? Sorry, I need to fail your expectation. Hindi ito easy money itong stock market or even mutual fund. Meron tayong tinatawag dito na time horizon. So the types of mutual funds depende kung anong klase kang investor. So the first type of mutual fund is bond funds. Bond fund is for conservative type of investors. So if you want your money to grow around 4% to 6% per year, this is the best way for you to invest. No? Because bond fund, basically, naka-invest siya mostly sa fixed income instruments such as government securities and corporate bonds. In short po, yung pera mo dito, pinapautang. So, that's why, ang recommended length of stay nito is 1 to 2 years. So, Dave, gusto kong i-withdraw yung pera ko after 1 year or 2 years. So, ito yung i-recommend ko sa'yo. Bond funds ka maglagay. Pero kung second ka na type of investor which is moderate, pwede ka sa balance fund. Ang balance fund is 12% to 15% per year. Ibig sabihin, 50-50 siya, no? Government securities, 50%, and then blue chips companies with cash, no?
fixed income securities. So, nakabalance siya. Play safe ka dito. That's why the recommended length of stay nito, 3 to 5 years bago mo siya i-withdraw. Alright? So, may nakikita na kayo anong klaseng investor kayo. For the aggressive type of investor na gusto mas malaki yung tubo ng pera nila are for the stock funds. 15% to 18% or more. So, since this is very aggressive, this is also volatile. No? So, the volatility of the market, yung growth nito, anytime pwede umakyat, pwede bumaba. So, ang recommended dito is long-term, 5 years, 10 years, or more. Kasi naka-invest ito sa malalaking corporations. Nakadepende yung performance sa kanila. Real estate, SMBC, Ayala, food and beverages, San Miguel, Jollibee, di ba? Banks, BDO, BPI, Telco, nandito si PLDT, si Media, nandyan yung ABS-CBN, GMA. So, dito naka-invest. Yung nakikita niyo yung post sa Facebook, ito yun. Stock funds yun. So, kung gusto mong mag-invest dito, that's why dapat meron kang long-term horizon. Kung gusto mo 5 years, 10 years, or even 20 to 30 years yung pera mo dito. Huwag mo siyang i-withdraw after 1 month or 2 months. Kasi pwede ka dyang malugi pag i-withdraw mo siya after 1 month or 2 months. Again, may different types of mutual funds tayo. Doon ka kung sa anong klaseng investor ka na align sa goal mo. So, anong goal mo for this year, for 5 years, or 10 years, doon mo ilagay yung pera mo. Alright? Now, I have 3 scenarios right here. Pwede nyong i-check kung anong pwedeng mangyari sa pera nyo pag nag-invest kayo during these scenarios. So, first scenario is maganda yung economy natin. Maybe, no? Pag maganda yung economy natin, positive yung GDP natin, ganoon din yung nangyayari sa shares ng stocks natin, tumataas, no? So, maganda bang mag-invest sa scenario number 1? What do you think? Let's check mamaya. Scenario number 2. So, bumaba yung economy, pero unti-unti siya nakabawi. So, nakabawi siya. Ganun din, nakasabay din yung price ng stocks. Bumaba, tapos it gains back. How about scenario number 3? Mag-i-invest ka ba dito sa 2 or sa 3? Sa 3 naman, biglang bumagsak yung economy, no? Bagsak bigla. And then, unti-unting bumabawi. Sumabay din yung presyo ng mga stocks ng companies. Bumagsak din, pero unti-unting bumabawi. So, if you are an investor, which scenario are you going to invest? 1, 2, or 3? So, let me know your answer. Mag-answer kayo dyan sa chat. Okay? So, let's check your answer. Yung mga sumagot ng scenario number 1, if given a chance na bigyan ka ng 1,000 pesos, tapos mag-i-invest ka every month ng 1,000 for 6 months, tapos ito yung scenario. So, if you invested 1,000 pesos, nag-start ka dito sa first month ng 1,000, ang presyo is 10 pesos, nakabili ka ng 100 shares sa 1,000 mo. Second month, naging 12 pesos, nakabili ka ng 83 shares. Ganun nangyari yung naging 14, 16, 18, hanggang naging 20 per shares on the 6th month. So, on the first to 6 months, ang nabili mong shares ay around 422. So, kung kailangan mong ibenta yung shares mo or ipupull out mo na yung pera mo, titignan mo kung magkano na yung value nun. So, ibibase mo siya sa current market value or sa last share price or sa NAV-PS, net asset value per share. So, yun yung 20 pesos. Okay? So, ilalagay mo yung 20 dyan. Ngayon, magkano yung total value niya sa 422 shares mo? The total value is 8,456. Magkano lang yung capital mo? 1,000 for 6 months is 6,000. So, magkano yung profit mo? 2,456. Ibig sabihin, kumita ka if you invested your money in this kind of scenario. How about scenario number 2? You still invested 1,000 pesos every month, no? Nag-start siya ng 10 pesos, so 100 shares, naging 7, naging 5, hanggang 6, no? Bumalik sa 6, umakyat ulit. Bumalik sa 7, bumalik sa 10. But my point is, ilang shares ang nabili mo for 6 months? 852. So, kung titignan mo yung current market value niyan, that's 10 pesos, ito yun, no? And then, ang total value niya ngayon sa 852 shares mo ay 8,525. Minusan mo ng 6,000 still, kasi yun yung capital mo.
you have a profit of 2,525. That's your gains after 6 months. So kumita ka pa rin. But if you choose scenario number 3 and you invested 1,000 pesos every month, so during first month nag-start sa 10, no? 100 shares naging 2, naging 4, naging 2, then naging piso. So 1,000 shares yung nabili mo, no? Bumalik sa 2 hanggang bumalik sa 5, no? 5 pesos per share. So ilang shares kayo yung nabili mo? Kung nag-invest ka during this kind of scenario, nakabili ka na ng 2,550 shares, and the last share price is 5 pesos, so ang total value pala nun is 12,750. But my contribution is 6,000 lang. So, kumita ako ng tumataginting na 6,700. Ibig sabihin, I'm not saying na mali yung scenario number 1 and scenario number 2. What I'm saying is, if you're financially wise, you will choose scenario number 3. And do you know, no, that we are right now in scenario number 3? Why? Kasi bumagsak yung economy natin. So right now, no, we are in recession. Recession if consecutive quarters nag-negative yung GDP ng bansa. So, recession siya. No? So yun yung nangyari sa atin ngayon. But, if you are seeing this in the point of view of investor, this is the best time for you to invest. Bakit? Mura yung mga shares ng mga companies, naka-sale. Kumbaga, pag sale, maraming tao sa mall, di ba? So, ganun din dito, maraming taong nag-i-invest. Kaming mga members ng IMG are very happy, no? Pag naka-sale ang shares kasi nagdadagdag kami ng shares at iniipon namin yan at by the time may vaccine na, ayan, no? Aangat ulit yung ekonomiya, makakabawi agad yung economy ng bansa. And mawawala yung lockdown, and alam na, no? Yayaman ang mga nag-invest. So, ano pang hinihintay mo? Makikiride in ka ba? No? Nalaman mo na to? Or do you just let your money sleep at the bank? So, nakikita mo yung performance ng Philippine Stock Exchange Index natin. Every time merong crisis, bumababa. Marcos People Power, 1986, Aquino Codita, Ramos Power Crisis, Asian Financial Crisis, EDSA 2, Revolution, Global Financial Crisis, dagdag natin itong COVID-19 pandemic. No? So every time may crisis, bumababa. But, lagi natin sinasabi, no? We should learn from the past. History will repeat itself. Whatever goes down, tumataas pabalik. Di ba? It will bounce. So, pababa ngayon eh. Alam natin, pag nag-invest tayo habang pababa, aakyat din yan. At during this time, pag hindi ka nakasabay, habang umaakyat na siya, sayang. So, nakikita niyo yung orange arrow niyan? Paakyat yung orange arrow dyan in average. So, that's why buy and hold strategy tayo. Peso cost averaging. Bili ka lang ng bili ng shares habang mababa pa lang. Kasi time will come pag naka-invest ka ngayon. No? Meron kang pang-retirement, may pang-educational fund ka sa anak mo, may pang-shopping ka. Diba? By next year, makabili ka siguro ng sasakyan. Depende kung naka-invest yung pera mo. Always think of long term. Kasi, pag i-invest dito sa stocks, hindi siya pwedeng nag-invest ka ngayon tapos i-withdraw mo kaagad. No? Kasi kung i-withdraw mo kaagad yan after 2 months or 3 months, tago mo na lang yan sa alkansya mo sa bahay mo or sa loob ng aparador mo as your emergency fund. Okay? Dapat iba yung pera na pang-invest kaysa pang-emergency purposes. So, paano ba nag-work itong mutual fund? So, mutual fund or stocks or equity fund is pooled money from different investors, aggressive in capital growth, money generally invested on blue chips companies listed on the Philippine Stock Exchange. Ibig sabihin ng blue chips companies, ito yung mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Ito nakikita niyo sa gitna, no? So tayong mga investor, iisahin daw yung pera natin. Ilalagay sa fund house yung 1,000 mo, 3,000 ko, 5,000 niya, and then mag-a-appoint tayo ng fund manager who is an expert na siya yung magmamanage ng pera natin at bibili ng mga shares sa kumpanya. So, hindi na ako yung bibili, sir. Hindi na. Si fund manager na kasi mas expert siya sa iyo eh. Ano ba yung kurso mo? Yung kurso ko is pagsisiman. Pinag-aaralan ko is yung pagbabarko. Ikaw ay teacher. Ang pinag-aralan mo is yung lesson planning or ano ba yung field mo. Kung ikaw ay doktor, eksperto ka sa paggagamot. No? Itong fund manager naman, ang pinag-aaralan niya, stock market. So, i-leave natin siya sa kanyang expertise. Kasi kung ikaw yung gagawa, no,
No? Baka bumili ka ng ABS-CBN ngayon, tapos biglang pinasarado, lugi yung shares mo. Tama? Hindi mo nakita kasi napaka-busy mo. Kailangan ng monitoring to. So si fund manager, di ba? Yan yung magmo-monitor dyan. So ikaw, tignan-tignan mo na lang yung portfolio mo, kung kumikita yung pera mo, no? Pag bumaba, magdagdag ka kasi mura yung shares. Huwag kang maratel. Uy, biglang bumagsak. Matutuwa ka pag biglang bumagsak kasi makakapagdagdag ka. Kasi di ba may goal ka after 1 year. So huwag kang matakot kasi ang goal mo, di ba, 5 years, stock funds yung pinili mo. So huwag kang matakot. And then, yung gine-generate na income dyan, ibabalik yung return sa investor. So, pabalik na balik na yung cycle na dyan. No? Paikot-ikot lang. Ma-stop lang yan pag i-withdraw mo na yung pera mo. At anytime, withdrawable yung pera mo. So, even the government, according to the news, SSS, invest 3 billion in mutual funds. Di ba? So, gobyerno natin nag-i-invest sa mutual funds tapos ikaw takot ka kasi scam. Di ba? Ayoko ng stock market kasi scam. No? Paano naging scam? Yung pera na hinuhulog mo papunta sa SSS, ininvest doon. No? So, i-bypass mo na lang. Ikaw na lang dumiretso sa mutual fund para wala nang ibang charges or kaltas. Kasi naghuhulog ka rin sa SSS, di ba? GSIS, naka-invest din doon. No? So, dumiretso ka na lang dito sa mutual funds. So, ano ba yung mga benefits mo pag nag-invest ka sa mutual funds? First is, sabi ko kanina, si fund manager, professionally managed siya. So, kung wala kang oras, may trabaho ka 8 to 5, walang internet sa barko, so at least, kampante kang hindi lugi yung pera mo. Second, potentially higher return siya kumbaga, i-compare mo naman siya sa bangko kanina. Ano ba yung mas malaki? No? Savings account or mutual funds? Low capital requirement, magkano lang ba yung kailangan? 1,000 pesos lang para makapagsimula. No? Ayoko Dave, kasi gusto ko yung real estate. So yung real estate yung gusto mo kasi passive income, di ba? Rental income yung real estate eh. Magkano yung capital requirement? 2 million, 3 million. Magkano yung condo, patayo ng apartment, boarding house? Ganun din, di ba? Kailangan mo ng mas malaking capital. So dito ka lang muna mag-start. Instant diversification, maraming pinaglagyan ng mga kumpanya. So malugi man sa ABS-CBN, at least yung ibang pera natin, naka-diversify kay GMA, no? Kay Ayala Land, kay Cebu Pacific, kay PAL, kay Jollibee, kay SM. So maraming pinaglagyan si fund manager para mahulog man yung isang basket, at least yung itlog mo, maraming basket ang pinaglagyan. Hindi mababasag lahat. Safety and transparency, ito yung napaka-importante pag investor ka. Safe ba yung pera ko dyan, Dave? So we are regulated by the Securities Exchange Commission, no? And very transparent naman yung mutual fund company sa pagbibigay ng reports kung magkano yung tinubo ng pera natin. Pwede kang maghingi dyan, no? Meron akong 4 na mutual funds. Meron nagbibigay sa akin ng annual report. Meron pa nga kaming upcoming shareholders meeting ngayong August 24. Ganyan, napaka-transparent ng mutual fund companies. And then, meron pang quarterly report. May isang mutual fund company ako na real-time ko talaga nakikita kung saan nakalagay yung pera ko. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. And then, tax exempt. Ibig sabihin, no, wala tayong tinatawag dito na withholding tax, di ba? No? Kasi, according to our comprehensive tax reform program, non-taxable ang mutual funds. So, napakagandang investment. So, ito, example ko to kung nag-invest ka, kasi ito, investor namin to, no? Hindi ito ako kasi 2009 pa siya nag-start, bago pa lang ako dito. So, 2009, ito si Sir, nag-invest siya ng 5,000 pesos. So, sa 5,000 pesos niya, magkano ang share? 9.7 per share. No? Ito yung per share. So, ilang shares ang nabili niya? 496. So, ayan, summary natin 2009, 5 pesos ni Sir, 5,000 pesos ni Sir, bumili siya ng 9.7 pesos per share. So, nakabili siya ng 496 shares. Ngayon, tinignan ni Sir, no, yung value ng shares niya ngayon. 2018, Phil Equity Fund is now 41.6 pesos. So, kung ititignan mo yung nabili niyang share, ita-times mo yan sa current market value na 41.6 pesos per share, ang total value na nun is 20,664. Maminusan mo ng kapital, gaya ng ginawa natin kanina, minus 5,000, ilan yung
profit niya or gains? 15,664 in 9 years. Ibig sabihin, yung 5,000 ni Sir tumutubo ng 1,700 yearly or 34.8%. Saan ka kukuha ng 34.8% ngayon na legal? No? Legal ha, legal. 'Di ba? 12% pa nga yung example ko kanina. So sabi ko nga sa inyo, no? Pag long term talaga yung goals nyo, you will never go wrong. No? How much more? Alam niyo yung mali na nakikita ko dito? One time lang siya naglagay. How much more kung nagma-monthly siya? No? 5,000, 1,000 na naman next month, or 500. Hindi naman mandatory na monthly, pero kung nagdagdag siya. One time lang siya naglagay 5,000 lang eh. Sayang yung 9 years. No? So dapat pag nag-i-invest ka, dapat consistent. Kahit maliit na amount, basta consistent yung pag-iipon mo. No? Make investing, make saving a habit. Para part of life mo na siya. Naging lifestyle mo na ang pagsisave, hindi na yung pagsispend. No? Paggagasta, pag-iipon na. No? Sayang. Now, kung paano ba mag-start dito sa IMG? No? Gusto ko rin ng ganung income sa pera ko. So, become a member. Ang membership benefit natin dito, mayroon tayong 35. Pero ang i-discuss ko lang, 10, 11, and 12. So, number 10, free ang investment seminars natin dito sa IMG. And ang mutual fund natin dito is 0% yung entry fee. Or zero load tayo dito forever. Ibig sabihin, may forever sa IMG. Ano ba yung zero load na sinasabi natin or entry fee? Ibig sabihin, guys, pag nag-i-invest ka dito, if member ka ng IMG, walang kinakaltas sa investment mo. Pag nag-invest ka ng 5,000, 5,000 worth of shares. Pag 100,000, 100,000 worth of shares. Kada dagdag, walang kaltas. Pero pag hindi ka member ng IMG at didiretso ka sa broker, no, sa agent, mayroon siyang entry fee na 3 to 5% every hulog. Imagine every hulog, kakaltasan ka pag hindi ka member. So, yun yung entry fee na tinatawag. So, exclusive lang to sa member sa IMG. Sayang kasi yung kaltas eh. No? Nasasayang ako sa kaltas, lalo na pag monthly ka nag-iipon. Number 11, benefit. Lahat ng members ng IMG ngayon, ito yung good news. Automatic, meron ng libreng shares. 1,000 worth of shares sa Soldivo Fund. Soldivo Strategic Growth Fund. Saan naka-invest yung 1,000 mo? Naka-invest sa SM, Ayala, BDO, BPI, Jollibee. Diyan nakalagay yung 1,000 pesos mo. So, ibig sabihin, ito na yung totoong investment na hinihintay mo. Diba? Kasi naka-invest yung binayad. A portion of your payment will go directly to these companies. So, ano na lang yung gagawin ko dyan, sir? Magdadagdag ka na lang. Magkano naman? 500 yung minimum. No? Additional investment. Kasi may initial ka ng 1,000 eh. Yun yung libre. So, dagdagan mo na lang siya anytime. Anytime ha, hindi siya monthly. Number 12, no? So, meron ka pang access sa stock trading. So, kung gusto mo, ikaw mismo yung fund manager, pwede ka, no? 2 ways to invest in Jollibee. You become a franchisee and invest more or less 30 million or maging shareholder ka in stock market. Bumili ka ng shares ng Jollibee or through mutual fund na nag-invest sa Jollibee. So, how much do you have right now? 30 million or 1,000? Diba? So, mag-start ka muna sa amount na meron ka ngayon. No? Kasi kung nag-start ka na mas maaga, 2013, 100 lang yung per share ng Jollibee. 2018, naging 283 yan. So, kung nakapag-invest ka ng 100,000 noong 2013, may 283,000 ka na ngayon. So, mas masarap kumain sa Jollibee pag investor ka. Hindi ka mababad trip pag mataas yung pila, matutuwa ka. So, yun yung kagandahan pag investors ka. So, yun yung mga benefit dito, no? Ang IMG kasi, binabypass natin yung middleman. So, kung ikaw to, meron kang direct access sa financial companies. Ito yung malalaking kumpanya sa Pilipinas, no? Na pwede mong i-access. And may discount ka sa mga financial products and services nila. And you become your own money manager. So, kung gusto mo ng investment, mutual fund, healthcare, insurance, general, or real estate, diretso ka na dyan. Wala nang agent. Pero, pag hindi ka member ng IMG, outside IMG, kung gusto mo ng investment, mutual fund, healthcare, tsaka insurance, dadaan ka sa bangko, sa broker, sa agent. And
bank agent and broker will earn commission from the product you buy. The more naglalabas ka ng pera, the more sila kumikita sa'yo. Alam nyo ba yan? Kaya nga pagpasok mo pa lang sa mall, namimigay na yan ng flyers. No? Kukulitin ka na. No? Kasi ako may experience ako. Pagpasok ko sa mall dati, hinarang agad ako. Tinanong kung may ATM na ako. Tapos pag-swipe, ayun, may insurance ako bigla. No? Hindi ko man lang alam yung policy ko. So, yun yung mangyayari sa'yo pag dumadaan ka sa agent. So here na IMG, we bypass the middleman and we are a one-stop shop. Ibig sabihin, ikaw na member ka, direct access ka na sa healthcare, sa life insurance company, sa investment, real estate, general insurance, and allied financial services. No? Under yan lahat with partnerships with IMG as financial brokerage. So yun yung advantage mo dito. Hindi yung gusto mo ng life insurance, gusto mo kumuha ng VUL, dadaan ka pa ng agent. So ang babayaran mo, 30,000 yearly, 5,000 monthly. So, ang laki, di ba? Kasi ganun din sa akin dati. No, sabi ko nga, hinarang ako ng agent no, sa mall. So, ang yearly ko doon, magkano? 50,000. Nalaman ko na every hulog ko pala, napupunta lang sa commission sa agent. Kaya pala ang laki ng quotation sa akin. So, that's why, dito, no, ang kagandahan dito, direct ka na. So, pinastop ko na yun. Kumuha ako nitong MB Life under sa IMG. Ang 1 million ko na insurance, 5,000 na lang yung yearly ko. So, ang laki ng difference, di ba? 50,000 sa 5,000 yearly. Kasi, wala akong agent. Ganon din sa real estate. No? Kumuha ako ng condo sa Makati. Wala na akong real estate agent. Kasi partner natin yung developer ko. So, that's why discounted ako. So, Palawan Pawn Shop, ito yung pinakabago natin dito. Discounted din tayo sa mga transactionist natin dyan sa Palawan Pawn Shop. Diba? So, ano pang hahanapin mo? Nandito na lahat. Kaya nga tinatawag tayong parang SM eh. We got it all for you. Nandito na. No? Discounted ka. Ito yung mga discount mo. That's more than 200,000. Pag member ka ng IMG, ha? So, just like any companies, meron din silang mga membership like SNR membership shopping, SM Advantage, no? Robinson's Reward membership, Laking National Bookstore. Ayan, pag member ka nila, may discount ka rin, may perks, no? Rebates. Pero sa atin, syempre, meron din tayong virtual card. So, magpa-member ka, yan yung recommendation. All you need to do is to pay 5,500, no? Only for PH-coded member. So, yan yung advantage mo dito sa IMG. Diba? That is one-time payment lang yung 5,500 ha. Hindi ka magpa-5,500 yearly. Okay? So, once member ka na ng IMG, pwede mo pang ipamana yung membership mo dito. Alam nyo ba yan? May vesting rights tayo. So, once member ka ng IMG, ito na. May account ka na. Ito, nakikita mo na yung pangalan mo at saka yung benefits mo. So, nakikita mo dito, ito yung libreng shares mo. Yan. No? Sa Soldivo. Nandiyan yung mga SM, Jollibee. Yan. Pwede mong dagdagan yan anytime sa portfolio mo. Tapos, pag mag-add ka ng 500 pesos, meron ka pang 50,000 life insurance. No? Anything happens sa iyo, may matatanggap yung family. Meron ka pang Everest Memorial Services. Parang St. Peter yan. Di ba? Concierge service. Personal accident insurance. Libre yan. 200,000 to 300,000, 100,000. Depende yan siya. No? Libre yan pag na-aksidente tayo. Ito, number 5, meron ka pang free check-up sa mata. So, ang daming benefits. Pagka-check up mo, pag gusto mo magkumuha ng frame, may libre yan twice a year. No? And then, meron tayong free consultation and check-up sa Kaiser Medical Center. No? Pag may Kaiser Medical Center na malapit sa inyo. Okay? So, may partnership tayo dyan sa SM tsaka Robinson ito. So, ito yung mga benefits mo. Makikita mo yung pangalan mo dyan. And then, ma-open mo tong portal mo at yung active benefits mo, no? Pag na active yung accreditation mo lagi. Ayan. So, ano ba yung pwedeng mangyari sa atin dito sa mundo? Kasi dalawa lang yung pwedeng mangyari sa atin eh. Kaya may tinatawag tayong total solution sa Kaiser. So, isi-share ko lang ito. It's because this is my first investment sa IMG as a member. No? Dalawa kasi yung pwedeng mangyari sa'yo. What if I die too soon? Paano if kukunin ako na maaga ni Lord? No? Imagine this family at the middle. No? Napaka-happy nila, napakalaki ng smile. Tapos biglang kunin ni Lord yung husband. No? Yung breadwinner pa, biglang nawala, namatay. Diba? Ganyan pa ba yung tawa ng asawa?
Nakakapag-smile pa ba yung anak na hindi na sila makakapag-aral? That's why na-realize ko, kailangan talaga yung life insurance. Life insurance, yan yung magbibigay ng instant money sa family mo in case na may mangyari sa'yo. So kahit wala ka, mabubuhay pa rin sila. So yan yung solution if we die too soon. Paano naman if hindi ako mamatay na maaga, tatanda ako? Ngayon, ano yung problema mo doon? Retirement. So ito na, no? Retired ka na, ang dami mo ng sakit, pampa-check up, dialysis. Siyempre, kailangan mo ng healthcare na. Kasi kung wala kang healthcare, ubos biyaya ka. Ubos yung pera ng anak mo, pampa-hospital sa'yo, ubos yung pension mo. Kulang pa yung pension mo sa gamot, no? Pag retired mo. So, kailangan natin ng individual healthcare, di ba? So, at kailangan natin ng investment pag matanda na tayo. Pera. So, mag-start na tayo mag-ipon sa stocks. No? Bili ng mga shares. Ang kagandahan dito sa IMG, meron tayong tinatawag na Kaiser. So si Kaiser is 3-in-1 siya. Meron siyang healthcare, life insurance, saka investment. So mamaya gusto ko tanungin niyo yung nag-invite sa inyo, ano yung Kaiser? No? Kasi ito yung best investment ko. 4 years na ako dito kasi 7 years ka lang dito mag-iipon at alam mo yung pinakamaliit dito, 88 pesos a day. So kayang-kaya. Alright? So, sino ba yung mga members dito ng IMG? Meron tayo dito mga uniform personnel. Kahit mga pulis, nagpapa-member yan kasi ang dami kong kilalang pulis no, na i-scam pa rin sila. No? Kaya kami talaga, effort talaga kaming pag ini-invite talaga kami sa mga pulisyan, no? Sa mga bar, sa mga kampo, na magbigay ng financial literacy. Kasi libre kami, libre yung speaker, no? Painumin lang kami ng tubig, okay na sa amin yan. Because this is really our mission. And then, meron din kami mga teachers. Ayan, no? So, ini-educate natin itong mga teachers natin. Siyempre kasi, mostly sa kanila, baon sa loan. So, meron tayong debt management. And ito yung gusto nila dito. Meron tayong part-time business as financial educator. So, tulad ko, nagiging part-time na rin sila. Sinishare na rin nila yung mga investment at saka financial education sa mga kasamahan nila. So, kumikita sila ng around 20,000 monthly, part-time, no? 30,000. Depende yan, di ba? At meron din tayong mga OFW dito at saka mga seafarers. So, kung gusto nyo, may makilala kayo or ikaw OFW ka nakikinig ngayon, you are very much welcome in our company. Kasi dito, pwede na natin silang i-online process. No? Like right now, online processing tayo. So ito event namin ito sa Dubai. Itong mga naka-green, mostly sa kanila, mga OFW din yan na full-time na dito as financial educator. So they are the green jackets, no? Mga elite leaders, IMG. And mga seaman natin, no? Ako isang seaman din ako at natuturo din ako sa mga agencies before sumampa yung mga seaman. So, napakagandang turuan natin tunting mga modern heroes kasi malalaki itong mga sahod nila pag uwi nila, ubos. No? Kasi, syempre, puro padala. We need to pay ourselves. Dapat may investment din tayo. And mga millennials. So, syempre, mga kaidaran ko dyan, 18 years old. Pwede na kayo dito, 5 years ago. Pwede yung mga anak nyo dito if they are 18 and above. I-member nyo sila ng IMG. Bakit? Napakaganda ng environment dito. They belong to the largest group of savers and investors. No? Na-mindset sila dito na mag-ipon, mag-invest, di ba? Mag-tipid. Kaysa ang mga environment ng mga anak nyo ngayon, puro ML, Dota, no? Sugal, inom, bisyo. Siyempre, wala kasing nag-guide sa kanila na mentors or coaches. So dito sa IMG, napakarami naming mga coaches dito na nagtuturo sa ating mga members. So, I myself, nung hindi pa ako member ng IMG, ganun din yung lifestyle ko, gastos, no, tagalabas ng barko, tagababa sa barko, every shore leave. No? Ang sarap maggastos pag nasa ibang bansa kasi dollars. Diba? Ang dami nabibili ng dollars. No? So, kaya wala akong naipon. And then, my mother is just a fish vendor. No? So, nung nag-member talaga ako nito IMG, nung in-invite ako dito, sinare ko talaga sa mother ko. And, nalaman ko na pwede pala dito mag-business as financial educator. So, ayun, ginawa ko siya. And right now, no, me and my mother are now part of IMG, financial educators, and we have traveled together because of IMG. Ito yung mga free trips ng IMG sa amin, may mga subsidy, may mga awards. Ayan, binibigay sa very generous yung company pag ginagawa mo siyang part-time. No? Sinishare mo yung mission natin sa IMG. So, I guess that's the end, no?
I will leave this with quotes kay Bill Gates. If you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Lagi na kasi natin tandaan na pag pinanganak talaga tayong mahirap, hindi natin kasalanan yan. Pero pag mananatili tayong mahirap or mamamatay tayong mahirap, kasalanan na natin yan because napakarami talagang opportunity na dumadating sa buhay natin. No? Ang kailangan lang natin is due diligence na aralin iyon. Kung tama ba na opportunity yun, na ito na ba yung hinihintay. No? Tulad itong IMG, isa to sa mga opportunity, best opportunity na dumating sa buhay ko. And when I learned IMG, I grabbed it right away. Hindi na ako kasi wala akong pera sa time na yun eh. So umutang ako para talaga mag-member ako dito sa IMG. Magkano lang ba yun ng bayad ko dati? Ngayon 5,500 na, no? Pero 4 years ago, that's around 3,700. So every year kasi nag-i-increase. No? Kasi syempre, inflation, tapos dumadami yung benefits ng isang member. Sa time ko, 10 lang yung membership benefits ko. Pero ngayon, 35 na. Diba? Ganun ka din, 35 na sa'yo. So, lagi natin tandaan na pag wala kang plano sa pera mo, other people have plans how to spend your money. No? Mauubos at mauubos yung 5-5 mo at ilang 5-5 na yung dadating sa buhay mo, dumaan sa kamay mo, na walang babalik.